Kumusta mga kaisla? Welcome na naman sa ating panibagong vlog at sa ating panibagong motorcycle review. At ngayong araw mga kaisla, ang motor natin pag-uusapan walang iba kundi itong Yamaha Sniper 155. Ito yung latest version ng Yamaha Sniper mga kaisla. Tara samahan nyo ako at ating pag-usapan kung sulit pa bang itong bilhin ngayong taong 2023. Ang Yamaha Sniper 155. Ito yung pinaka-latest model ng Sniper. So sa kanyang color combination mga kaisla, sobrang nagustuhan ko ang color combination ng Sniper 155. So mas pumugi, mas naging attractive yung Sniper 155 ito sa color na blue mga kaisla. So sa kanyang decals naman ay maganda yung graphics ng Yamaha Sniper 155. Yung looks, yung forma ng motor mas nag-stand out dahil sa kanyang color combination. At sa kanyang engine naman mga kaisla, ay the same pa rin ito ng previous Sniper 155. Walang binago si Yamaha dito sa kanilang makina. So naka single overhead cam, 2 valve, tapos variable valve actuation. So ito yung component ng kanyang makina. At yung VBA mga kaisla, ito yung responsible kung bakit nakapag-produce ang Sniper 155 ng malakas na torque, malakas na power. It's because yan sa kanyang variable valve actuation. Kaya nagbigay ito ng balance ng power in between sa torque and then yung acceleration. Bawat piga mo ng motor, mapifeel mo talaga yung kanyang power. At the same na sila ng engine ng Yamaha MT-15 tapos R15 mga kaisla. So yung engine ng R15 tapos MT-15 is the same engine with Sniper 155. At sa front view naman ng motor mga kaisla, maangas itong tingnan. Yung kanyang design ng headlight, tapos yung overall na looks ng motor kapag nasa harap ito ay very aggressive, astig yung dating ng motor. Tapos yung ginamit ng mga ilaw dito, yung kanyang headlight ay naka LED na. Tapos dito separate yung kanyang high tapos yung low, tapos LED itong nasa high niya na signal light mga kaisla, yan LED. Tapos dito sa low na headlight ay naka LED din. Tapos yung kanyang tail light or yung key line ng motor ay naka LED. Tapos yung kanyang signal light ay naka valve type. So valve type yung signal light ng Yamaha Sniper 155 mga kaisla. Yung naka-column dito, yung naka LED is yung kanyang signal light, tapos yung kanyang key light or daytime running light niya mga kaisla. So sa kanyang busina, so ito yung busina ng Sniper 155, medyo maliit lang yung busina pero malakas yan. At ito yung pinaka nagustuhan ko sa motor na ito mga kaisla. Ito yung forma niya sa harap, aggressive, parang big bike yung dating ng Sniper 155 dito. At sa kanyang switches function naman mga kaisla, ito yung kanyang high and low sa kanyang headlight, tapos passing light, tapos ito yung signal light switch, tapos busina sa baba. So sa ginamit na nito material is nasa average level ito. Maganda yung ginamit na nito materials ni Yamaha. At sa kabila naman, sa right side, ito yung kanyang kill switch button. So meron siyang kill switch. At ang motor na ito mga kaisla ay meron din siyang hazard switch. So meron hazard ang motor na ito. So di mo na kailangan bumili pa ng aftermarket na hazards tapos ipa-install mo dito sa Yamaha Sniper. Dito is naka-built in na yung kanyang hazard mga kaisla. So ito yung kagandahan ng Sniper 155. Meron siyang hazard light. At sa kanyang panel display naman, ang kanyang dashboard ay nakakuha na to, digital dashboard na. At meron lang itong isang reset button na kung saan control mo yung mga display niya sa kanyang dashboard. At sa upuan naman mga kaisla, ito yung upuan ng Sniper 155. Flat seat yung upuan, medyo manipis kasi nga flat seat. So ang ginamit na nito, quality sa foam ay medyo may katigasan mga kaisla at manipis. So kapag nilulong right ka dito, mafe-feel mo talaga yung puwet mo ay mananakit mga kaisla. So the same sa kanyang pillion, tapos sa driver seat ganun pa rin, manipis lang talaga. Pero maganda yung
design yung locks nito, yung forma. Tapos meron siyang grabber or filio na hawakan dito sa likod na nagmamatch out sa kanyang color sa looks at design ng Sniper 155 mga kaisla. So maganda yung design ng Yamaha Sniper in terms sa kanyang side fairings. At sa likod naman, sa kanyang tail light ay naka LED nito. Ito yung may pinakamagandang tail light ng underbore na motor mga kaisla dito sa ating bansa. At yung kanyang signal light ay naka bulb type pa rin as usual, bulb type yung kanyang signal light. Yung tail light talaga yung nagdala sa motor na ito. At meron siya nitong plate holder light, ano man tawag nito. Yan, may ilaw dyan para sa yung plate, yung plaka ng motor. At yung lagayan ng plaka mga kaisla. So medyo maliit lang yung kanyang rear fender mga kaisla. Kapag maputik dito, kapag umuulan, ay siguradong yung likod mo ay punong-puno ng putik or pisik, ano man tawag dyan sa Tagalog. Sa amin kasi yung talsik ng putik sa yung likod dun pupunta kasi yung rear fender is maliit lang. Tapos ito yung susian ng Sniper 155 mga kaisla. Ito kilis mga kaisla, lang to di susi. At ito yung gustuhan ko dito. Meron siyang anti-tip. Ito yung kanyang lock. Yan, nalalock yan kapag pinindot mo yung push na dyan sa may nakasulat na push. Tapos pindutin mo yan, nalalak mo yan. Kapag inopen mo naman, gamit mo yung susi niya. At ito yung nagustuhan ko dito kasi di susi ang Sniper 155. Yung R na version kasi is nakakilis yun. So hindi ko masyado type ang ganong klaseng key system ng motor. Last trip ko pa rin yung di susi mga kaisla. At ito yung Yamaha Sniper 155R, yung kilis na version nila. May kuan yun, may issue sa draining ng battery. Madali yung malulubat yung battery ng Yamaha Sniper 155R. So kaya nag-stick lang ako dito sa keyless na version. So maganda na, tapos convenient pa yung key system nya. Tapos ito yung muffler ng Yamaha Sniper 155 mga kaisla. So maganda yung looks ng muffler nito, mahaba. Tapos alam natin kapag mahaba, maganda yung tunog ng muffler nya, yung tambutso. At sa kanyang braking system sa likod naman ay naka-disc brake din ito sa likod. Mayroong single piston caliper na Nissin. So sa kanyang plate na ginamit, medyo makapal din ito mga kaisla. At maganda at makapit din ang itong klaseng caliper, itong Nissin na brand mga kaisla. So durable din ito, pinagkakatiwalaan ng maraming mga motorcycle company. At sa kanyang gulong na ginamit ay naka extra max na Maxxis na gulong. Tapos mayroong size na 120 by 70 yung size ng gulong sa likod. At yung rim size niya is 17 yung round ng gulong. Tapos sa flea and grip ng motor, makapit to kapag maulan din pag may mga maliliit na mga buhangin na yung madadaanan. So yung flea niya and yung grip is makapit. Tapos sa kanyang suspension sa likod ay naka monoshock ito. At yung flea at bounce ng suspension ay nasa average side. Hindi masyadong matigas and hindi rin masyadong soft. Ito yung mga gusto ko sa suspension ng motor. Sakto lang. At sa kanyang braking system naman sa harap mga kaisla ay naka-disc brake din ito. Pero yung brand ng caliper hindi ko alam kasi walang branding na nakasulat dito. Hindi ko alam kung Nissin ba to or anong brand ng caliper ang ginamit ni Yamaha dito. Baka sariling caliper na nila ito. Tapos yung disc plate ng Sniper 155, itong sa harap ay makapal din, and then yung quality na ginamit ay maganda rin. Tapos sa kanyang suspension naman sa harap is naka telescopic fork ito. At yung plane nito at bounce ay the same din sa likod, yung nasa average side lang din. Sakto lang din yung plane ng suspension na hindi masyadong malambot at hindi rin masyadong matagtag. Kaya nga yung smooth lang yung suspension ng Sniper 155 mga kaisla. Kaya
maganda na yung suspension niya compare sa mga previous na version ng Sniper. So ito yung Sniper 155 mga kaisla, na pwede kong may recommend sa inyo kapag naghahanap kayo ng underborn na 150cc. Itong Yamaha Sniper 155 mayroong variable valve actuation, naka slippery clutch or slipper clutch ang motor na ito, kaya malambot yung kanyang clutch mga kaisla. Nakamaneho din ako ng Sniper 155 at maramdam mo talaga yung variable valve actuation niya kapag nasa 60 to 70 na yung takbo mo, dun sumisipa yung variable valve actuation niya. At kapag nag-change gear ka nito from first gear to second gear hanggang sa 6th gear, so malambot lang din yung kanyang gearing mga kaisla. So ito yung kagandahan sa Sniper 155. Maganda yung pag change gear mo, hindi matigas, hindi umuungol yung makina kapag nag-change gear ka even sa high speed na takbo mga kaisla. So I've been using this Sniper 155 at sabi ko talagang nag-improve ang Sniper 155 compared dun sa Sniper 150. Malaki talaga ang pinagbago sa motor na ito. Talaga nga ito pang racing talaga. Yung looks design niya is aerodynamics din. So masabi kong at may recommend ko talaga sa inyo itong motor na ito kapag ito yung trip nyong motor underborn. So Sniper 155, one of my best choice ngayong taong 2023. So para sa akin, maganda ang Yamaha Sniper 155. Kayo mga kaisla, anong sasabi nyo sa motor na ito? Maganda ba ito or sakto lang? Anong opinion nyo sa Sniper 155 na bagong labas ni Yamaha? Itong bagong color combination nila. Paki-comment down below naman yung mga sagot mga kaisla at pag-usapan na yan sa comment section. And that's all for this vlog mga kaisla. Thank you for watching Motors sa Isla. Don't forget to like, share, comment, and subscribe and follow our FB feeds Motors sa Isla. Once again, this is Motors sa Isla. Nagpahimangno na mag-amping kanunay og higugma ang Ginoo labaw sa tanan. Ride safe always. Peace. Bye-bye.